Mayroon po tayong babantayan. Matinding bakbakan ito pagka nangyari ito. Ito po ay sa pagitan ng mga Duterte, hindi lang si Sara Duterte, ng Piklawan Dilawan at ni Senador Risa Hontiveros. Alam niyo kung bakit? Kasi po yung pag-amin in public na open, bukas daw po si Senador Hontiveros sa national position sa 2028, presidential or vice presidential, conforme kung ano ang mapapagkakasunduan ng kailang partido o ng mga taga-suporta. So, ang ibig sabihin niyan, si Hontiveros ay sagad ang paniniwala at lakas ng loob at kakayanan na harapin ang kampo ng mga Duterte. Kasi sa ayaw at sa gusto ninyo, si Sara Duterte tatakbo yan pag hindi na-impeach. Kaya kung ma-impeach, wala na yan. Hindi na pwede tumakbo sa kahit anong posisyon. Pero ito namang si Hontiveros ay seryoso. Harapin ang kahit sinong kalaban pag siya ang pinili ng lehitimong opposition Liberal Party na magiging kandidato. Na yan po ang pinag-uusapan ngayon sa loob ng Liberal Party. Okay? Leni Robredo or Hontiveros or Bam Aquino ang isa sa kailang mga pinag-uusapan sa presidential. At kaya ko sinabi ngayon pa lang, matinding bakbakan ito. Kasi alam naman natin, may prinsipyo si Hontiveros. Marami nang napatunayan niyang binangga. Binangga niya ang Duterte Camp at Kibuloy Camp. Although isang grupo yan. Noon hanggang ngayon. Posibleng may tuturing natin dahil naging dahilan si Hontiveros at ang kanyang komite kung bakit nakulong si Kibuloy dahil sa kanya lumabas sa kanyang komite yung mga testigo at nagreklamo at nagpakulong kay Kibuloy na ngayon under trial sa Pasig RTC. Yung mga complainant doon sa ICC laban kay Duterte, kakilala ng kampo rin ni Hontiveros. Higit sa lahat, dumaan din sa kanyang komite at sa mga hearing sa Senado ang dating Pangulong Duterte. So mula noon hanggang ngayon at lalong titindi ang labanan kapag natuloy ang kailang mga plano sa presidential election. Nagsisimula na po na nagpupunta kaliwat kanan. Kasi 2 years before election talagang seryoso yan. Actually, kahit na hindi si Hontiveros ang mapili ng partido nila na maging official candidate, president o vice president, yan ay kasama rin kung sino kanilang mapipili. Agresibo yan, babatikos at maglalahad ng kanilang alam against Duterte. Dahil mula noon, yun na yung kanilang posisyon. At hindi yan magbabago. Lalo na sa iso sa kampanya, sa human rights violation at graft in corruption. Kaya kaabang-abang. Hindi ko po pinag-aaway sila. Binibigyan ko lang kayo ng advance information sa posibleng mangyari. Dahil meron naman hong pinagdadaanan na sila, pinagdaanan at lalo pang titindi kapag umantong sa eleksyon. Magiging personalan, magkakahukayan, maging sa kakayanan ang politika, kakayanan mamuno sa bansa, kawalan ng kaalaman at kakayanan, yan ay magiging topic. Maging mga personal na buhay, huhukayin yan. Personal na kayamanan kung meron man. Personal na mga isyo, lalabas yan. Huwag kayong mag-alala. Parte sa eleksyon para makilala ng taong bayan kung sino ang mga kandidato, pati mga personal na buhay, hinuhukay talaga yan. Ano ang background ng buhay ni Sara Duterte? Ano ang background ni Hontiveros? Yan po ay pag-uusapan. Hindi may tatago yan. Pero ang importante dyan, kredibilidad, pagkatao, at ang kakayanang magpatakbo ng gobyerno. Yan ang importanteng malaman natin. Yung personalan issue, hukayan ng kanilang mga nakaraan, parte lang yan
sa style ng politika sa bansa. Pero ang mahalaga nating madiscover sino ang karapat-dapat dahil may kakayanan. Sino ang karapat-dapat dahil may paninindigan. Sino ang karapat-dapat dahil mayroong malawak na plataforma, local, national at pang-international. Yan po yung mahalaga dyan. Especially sa West Philippine Sea issue. Foreign policy. Tungkol sa ekonomiya, national security, internal, external security ng bansa. Kabuhayan ng mga manggagawa, estudyante, at mga Pilipinong nangangailangan ng tulong at pangkalusugan. Yan po yung mahalagang pag-usapan. Hindi pwedeng puro personalan. Yung personalan issue, bahagi lang yan ng paninira ng kung sino. Pero yung national issue at national program, yun ang mahalaga. Ang walang programang matino, hindi kailangang iboto. Ang walang programang para sa bayan, sa ikaunlad ng bayan, hindi kailangang suportahan. Kaya yan ay tag-isa ng hindi lang talino, tapang, kung hindi ang totoong agenda. Yung agendang panghabang panahon, agendang panghabang buhay ng mga Pilipino, agendang sa kinabukasan ng kabataan ang mahalaga. Yan ang ating aalamin. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi tayo titigil ng pagpapakilala, pagkilatis sa lahat ng mga gustong humawak sa national position pagdating ng 2028. Nagsisimula na po silang magrian, paramdaman, pero yan po yung malaking posibilidad na si Hontiveros ang pwedeng hawakan nila. O kahit hindi si Hontiveros, maninindigan ang oposisyong lehitimo. Kasi on record sa COMELEC, ang Liberal Party, mas kilalang Piklawan-Dilawan noong nakaraang 2022 presidential election, sila ang lehitimong oposisyon. Yun po yun. Meron silang political party, meron silang supporters, followers, all over the Philippines. Yun po yun. Hindi ho yun nawawala. Nandyan pa rin yan. Kung magkakasama nga yung Liberal Party at ang Marcos Administration Coalition, mas maganda, mas malakas. Dahil hindi naman susuporta itong Marcos Administration at Marcos loyalist kay Sara Duterte. Hindi na ho mangyayari yun. Hindi susuportahan ng gobyernong ito ang mga Duterte sa eleksyon. Kung wala silang sariling kandidato, malamang ang grupo ng Liberal Party na lehitimong oposisyon ang kanilang suportahan. Pero mas maganda kung magkaroon po ng malalim na relasyon at ugnayan ang gobyernong ito ni Pangulong Marcos at ang Liberal Party, may pag-asa, may magandang buhay. Yan ho yung aking opinion. Hindi isasakripisyo ng Liberal Party at ng gobyernong ito under President Marcos ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sa mga pwedeng gustong maghawak na punong-puno ng galit, punong-puno ng paghihigante, at punong-puno ng kung ano-anong gusto nilang gawin. Iyon ang dapat ma-establish at malaman ng mga Filipino voters sa buong mundo, not only here in the Philippines. Kasi ang OFW kasama sa naghahalal ng Pangulo ng Bansa. Please like and share.